Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil baka sa oras na pinapakinggan mo ito, may isang taong tulad ni Mang Severino na tahimik lang na lumalaban sa buhay habang walang nakakaalam kung gaano kabigat ang dinadala niya araw-araw. Sa dulong bahagi ng Barrio San Isidro Norte, kung saan ang daan ay lupa pa rin kapag tag-araw at putik kapag tag-ulan, nakatira ang isang matandang magsasaka na halos lahat ng tao ay kilala sa pangalan pero iilan lang ang tunay na nakakaalam ng kanyang pinagdaraanan. Siya si Mang Severino Almazan, 67 taong gulang, payat ang katawan, kulubot ang mga kamay at laging may suot na lumang sombrerong buri na halos singtanda na ng mga punong mangga sa gilid ng kanyang bukid. Hindi siya mayaman, hindi rin siya maingay. Kung makikita mo siya sa umaga, karaniwan siyang nakayuko sa pilapil. Hawak ang araro habang sa tabi niya ay naroon ang kanyang kalabaw na si Bagwis. Itim na itim ang balat ni Bagwis, malapad ang sungay at kahit matanda na rin ay malakas pa sa bukid. Para sa ibang tao, kalabaw lang iyon. Pero para kay Mang Severino, si Bagwis ang huling alaala ng yumaong asawa niyang si Aling Marieta. Noong buhay pa si Aling Marieta, siya mismo ang nagpilit na bilhin nila si Bagwis mula sa isang magsasakang paalis na ng probinsya. "Severino," sabi noon ni Marieta habang hawak ang maliit na supot na naipon nilang pera. "Hindi habang buhay kakayanin ng katawan mo na ikaw lang ang bumubuhat sa lahat. Bilhin natin yung kalabaw. Katuwang mo yan, hindi gastos." Tumanggi pa noon si Mang Severino dahil kulang ang pera nila sa bigas. Pero numiti lang si Marieta at sinabi, "Mas magugutom tayo kung wala kang katuwang sa bukid." Mula noon, naging bahagi na ng pamilya si Bagwis. Nang magkasakit si Marieta, si Bagwis din ang ginamit ni Mang Severino para maihatid siya sa health center. Nakasakay sa maliit na kariton habang nanginginig na takot ang matanda. Nang pumanaw si Marieta, si Bagwis din ang tahimik na nakatayo sa tabi ng bakuran habang nilalagyan ng puting tela ang kabaong. Mula noon, kapag nalulungkot si Mang Severino, kinausap niya si Bagwis na parabang naiintindihan nito ang bawat bigat sa dibdib niya. "Bagwis," bulong niya isang madaling araw habang pinupunasan ang likod ng kalabaw, "ikaw na lang ang natitirang nakakika kung gaano kabait si Marieta. Kaya hanggat humihinga ako, hindi kita pababayaan." Sa baryo, kilala si Mang Severino bilang matandang hindi marunong tumanggi kapag may nangangailangan. Kapag may kapitbahay na walang pang-ulam, nagbibigay siya ng isang piling na gulay mula sa gilid ng bukid. Kapag may batang walang baon sa paaralan, pinapadaan niya sa kubo at binibigyan ng nilagang saging. Kapag may nasiraan ng bakod, tumutulong siya kahit masakit ang likod niya. Isa sa madalas niyang tulungan ay si Nardo Pugal, isang bitanang kargador sa palengke. Bata pa si Nardo nang namatay ang ama nito at minsan ay nahuli siyang nanguha ng kamote sa taniman ni Mang Severino dahil 3 araw nang walang makain ang mga kapatid niya. Imbis na ipahiya, pinaupo siya ng matanda sa kubo at pinakain. "Bakit ka nanguha ng palihim?" tanong noon ni Mang Severino. Nakayuko si Nardo, nanginginig ang labi. "Pasensya na po, Mang Severino. Gutom lang po talaga mga kapatid ko." Tahimik na tumayo ang matanda, kumuha ng isang bayong na kamote at talbos, saka iniabot sa bata. "Sa susunod, kumatok ka. Mas mabigat ang hiya kapag nanakaw ka kaysa kapag humingi ka ng tulong." Mula noon, hindi na nakalimutan ni Nardo ang kabutihan ng matanda. Kahit lumaki siyang mahirap at halos araw-araw pagod sa pagbubuhat ng sako sa palengke, lagi niyang sinisiguro na madadalhan niya si Mang Severino ng asin, kape o minsan ay pandesal kapag may sobrang kita. Malapit din kay Mang Severino si Tia Trastelina, ang tindera ng kakanin sa tabi ng kapilya. Si Tia Trastelina ay byuda rin, mataba ang katawan, mabilis magsalita at laging may pamaypay sa kamay kahit madaling araw pa lang. Siya ang laging nagpapautang kay Mang Severino kapag kulang ang pera niya sa gamot o pataba. "Ano ka ba, Severino? Bayaran mo na lang kapag nakabenta ka ng palay. Hindi naman ako bangko para maninigil araw-araw." "Celestina,
Nahihiya na ako sa'yo. Mas mahiya ka kung mamamatay ka ng gutom habang may tindera kang kaibigan. Pabirong sagot nito pero halata sa mga mata niyang nag-aalala siya. Sa paaralan naman, naroon si Maestra Iliana, isang tahimik ngunit matapang na guro sa elementarya. Madalas niyang gamitin sa klase ang halimbawa ni Mang Severino kapag tinuturuan niya ang mga bata tungkol sa sipag at dangal. "Mga bata," sabi niya isang umaga habang nakaturo sa bintanang tanaw ang malawak na palayan, "hindi lang doktor, abogado o inhenyero ang dapat hangaan. Ang magsasaka, sila ang dahilan kung bakit may kanin tayo sa hapag. Kaya kapag nakita ninyo si Mang Severino na dumadaan, matuto kayong bumati ng may respeto." Minsan, kapag walang klase, dinadalhan ni Maestra Ilana si Mang Severino ng lumang dyaryo. Hindi dahil mahilig magbasa ang matanda, kundi dahil alam niyang ginagamit ito ni Mang Severino na sapin sa sirasirang kisame kapag tumutulo ang ulan. May isa pang matandang kaibigan si Mang Severino, si Katemyong, ang barbero sa baryo, na ang upuan sa barberya ay gawa pa sa kahoy na kiniskis ng panahon. Maraming alam si Katemyong tungkol sa kasaysayan ng San Isidro Norte. Siya ang madalas magkwento kung paano noon ay malaya ang mga magsasaka sa kanilang lupa bago pumasok ang mga politikong may kasamang negosyante. "Severino," sabi ni Katemyong isang hapon habang ginugupitan ang isang binata, "ingatan mo ang titulo ng lupa mo. May naamoy akong hindi maganda sa munisipyo." Napatingin si Mang Severino habang hawak ang lubid ni Bagwis. "Anong ibig mong sabihin? May mga taong umiikot. May sinusukat daw na lupa malapit sa irigasyon. Kapag may sukatang ganyan, may planong malaki." Hindi agad sumagot ang matanda. Alam niyang ang lupaing sinasaka niya ay hindi lang lupa. Doon siya unang nagpatayo ng kubo kasama si Marieta. Doon unang natutong tumakbo ang anak nilang si Leandro. Doon sila nangarap na kahit mahirap ang buhay, mapapatagpos nila ang nag-iisang anak. Si Leandro Almazan ang pinakamalaking tagumpay ni Mang Severino at Aling Marieta. Matalino ito mula pagkabata. Kahit nag-aaral sa pampublikong paaralan at kadalasan ay nagbabaon lang ng kaning lamig na may asin, lagi itong nangunguna sa klase. Tuwing gabi, habang nakasindi ang gasera, tinuturuan siya ni Marieta magbasa, habang si Mang Severino naman ay nagpapahinga sa tabi matapos ang maghapong pag-aaro. "Tatay," sabi noon ng batang Leandro, "pag naging abogado ako, ipagtatanggol ko kayo ni nanay." Tumawa si Mang Severino habang pinupunasan ng pawis. "Abogado agad. Sige, basta wag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling." Hindi iyon kinalimutan ni Leandro, pero habang tumatanda siya, mas lalo siyang napalayo sa baryo. Nag-aral siya sa Maynila, nagtrabaho habang nag-aaral, pumasa sa abogasiya at kalaunan ay napasok sa isang tanggapan ng gobyerno na nag-iimbestiga sa mga tiwaling opisyal. Hindi ipinagmamayabang ni Mang Severino iyon sa baryo. Kapag tinatanong siya kung ano na ang trabaho ng anak niya, simple lang ang sagot niya. "Nasa Maynila, abogado, marami lang ginagawa." Ang hindi alam ng mga taga-baryo, hindi ordinaryong abogado si Leandro. May hawak na itong malalaking kaso ng pang-aabuso sa lupa, katiwalian sa lokal na pamahalaan at maling paggamit ng kapangyarihan ng ilang armadong opisyal. Pero dahil ayaw niyang magmukhang umaasa sa anak, bihira siyang humingi ng tulong. Kapag tumataog si Leandro, laging maikli ang sagot niya. "Tay, kumusta po ang katawan ninyo?" tanong ni Leandro sa telepono. "Ayos lang anak, malakas pa. Si Bagwis nga ang mas maarte. Ayaw kumain kapag hindi sariwa ang damo." Biro ni Mang Severino. "Kailangan ko pong umuwi minsan." "Wag muna, trabaho ka. Marami ka pang tinutulungan dyan." Sa kabilang linya, napapabuntong hininga si Leandro. Mahal niya ang ama, pero naniwala siyang kaya pa nito. Hindi niya alam na unti-unti nang nagbabago ang hangin sa San Isidro Norte. Nagsimula ang lahat nang dumating sa baryo si Konsehal Brando Carabajal, isang lalaking laging nakaplansyang polo, makintab ang sapatos, at may ngiting hindi umaabot sa mata. Kasama niya si Rogelio Mabares, isang negosyanteng kilala sa pagbili ng murang lupa at pagbebenta nito ng 10 ulit ang presyo.
Dumating sila sakay ng puting USV, kasama ang dalawang lalaking may hawak na folder at mapa. Sa covered court ng baryo, nagpatawag sila ng pulong. Maraming magsasaka ang dumalo dahil akala nila ay tungkol iyon sa ayuda o bagong patubig. Umakyat si Brando sa entabla at ngumiti. Mga kababayan, may magandang oportunidad para sa San Isidro Norte. Magkakaroon tayo ng private farm resort. Trabaho, turismo, pera. Hindi na kayo habang buhay lulubog sa putik. Nagpalakpakan ng ilang tao, lalo na ang mga umaasang magkakaroon ng trabaho. Pero nanatiling tahimik si Mang Severino sa likod, katabi si Katemyong. Pagkatapos magsalita ni Brando, lumapit kay Mang Severino ang isa sa mga tauhan ni Rogelio Mavares at iniyabat ang folder. Mang Severino, isa po ang lupa ninyo sa gustong bilhin ng kumpanya. Maganda po ang offer. Binuksan ng matanda ang papel. Napakurapsa nang makita ang halaga. Halos katumbas lang ng ilang ani. Hindi ng lupang ilang dekada nilang binuhay ni Marieta. Hindi ko ibebenta, sabi ng mahinahon sa matanda. Lumapit si Rogelio Mavares. Mabango ang parpume nito, pero malamig ang tingin. Mang Severino, matanda na kayo. Wala na kayong lakas para magsaka habang buhay. Kunin niyo na ang pera. Makakapagpahinga pa kayo. Tumingaala ang matanda. Hindi pahinga ang tawag sa pagbenta lang alaala. Bahagyang nawala ang ngiti ni Brando. Huwag po kayong padalos-dalos. Para rin ito sa pag-unlad ng baryo. Kung pag-unlad ang tawag ninyo sa pagpapaalis ng magsasaka sa lupa niya, hindi ako kasali riyan, sagot ni Mang Severino. Natahimik ang ilang tao. May mga napatingin sa kanya ng may paghanga, pero may iba ring umiwas ng tingin dahil takot madamay. Alam nilang malakas si Brando sa munisipyo. Alam din nilang kapag kinalaban mo ito, biglang may problema ka sa permit, ayuda o kahit simpleng barangay clearance. Pag-uwi ni Mang Severino, tahimik niyang inilabas mula sa lumang aparador ang titulo ng lupa. Nakasuksok iyon sa plastic envelope, kasama ang lumang litrato ni Marieta at batang Leandro. Umupo siya sa papag, binasa ang pangalan ni Marieta sa dokumento at matagal na tinitigan ang pirma ng yumaong asawa. Marieta, bulong niya. Pinangako kung hindi ko pababayaan ito. Sa labas, umungal si Bagwis na parang nararamdaman ng bigat sa dibdib ng amo. Lumabas si Mang Severino at hinaplos ang noo nito. Huwag kang mag-alala, sabi niya sa kalabaw. Basta tayong dalawa ang magkasama, kakayanin natin. Hindi niya alam, sa kabilang dulo ng baryo, nasa loob ng sasakyan sina Brando at Rogelio. Hawak ni Brando ang listahan ng mga lupang kailangang mapasakamay nila. Bilog na bilog ang marka sa pangalan ni Mang Severino Almasan. Matigas ang matanda, sabi ni Rogelio. Ngumisi si Brando. Lahat ng matigas, lumalambot kapag pinahirapan. Siguraduhin mong walang gulo, ayoko ng reklamo. May mga kaibigan tayo sa presinto, sagot ni Brando habang isinara ang folder. Konting takot lang, pipirma rin yan. Kinabukasan, muling sumikat ang araw sa San Isidro Norte. Tulad ng dati, gumising si Mang Severino bago tumilawak ang manok. Nagsaing siya ng konting kanin, tinimplahan ng asin ang natilang sabaw, saka pinakain si Bagwis ng sariwang dama. Sa malayo, tanaw niya ang palayan, ang lupaing minahal niya, ang lupaing pinaglibingan ng pangarap nila ni Marieta at ang lupaing balang araw ay magiging dahilan ng pagyanig ng buong baryo. Hinawakan niya ang araro, tumingin sa langit at bumulong. Pahiram pa ng lakas, Panginoon. Hindi pa tapos ang laban ko. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa bawat baryo, may mga taong tahimik na gumigising bago pa sumikat ang araw. Dalang pagod, takot at pangarap na hindi nila masabi kahit kanino. Kinabukasan matapos ang pulong sa covered court, maaga pa rin gumising si Mang Severino Almasan. Hindi nagbago ang kanyang nakasanayan. Bago pa tumilaok ang mangok ni Katemyong sa kabilang bakuran, nakaupo na siya sa maliit na bangkito sa tabi ng kalan, hinihipa ng apoy sa ilalim ng kaldero. Konti lang ang kanyang sinaing, sapat para sa maghapon dahil kailangan niyang tipirin ang natirang bigas. Sa labas ng kubo, maharang umuungal si Bagwis, parang alam nitong may mabigat na gumugulo sa isip ng amo. Sandali lang Bagwis,
Tawag ni Mang Severino habang hinahalo ang kanin. Kakain ka rin, mas maselan ka pa sa akin. Paglabas niya, dala niya ang tabong may tubig at ilang taling dama na pinutol niya noong nakaraang hapon. Hinaplos niya ang leeg ni Bagwis at tinignan ng palayan sa di kalayuan. Ang dating tahimik na tanawin ay tila nag-iba sa paningin niya mula nung narinig niya ang plano ni na Konsehal Brando Carbajal at Rogelio Mavares. Para sa iba, lupa lang iyon. Para kay Mang Severino, bawat guhit ng pilapil ay alaala. Bawat hukay sa putik ay marka ng taon ng pagkayod nila ni Aling Marieta. Hinawakan niya ang araro at itinali sa katawan ni Bagwis. Habang naglalakad sila papunta sa bukid, napansin niyang may mga bagong kahoy na nakatusok lapit sa dating daanan patungo sa irigasyon. May pulang tela ang dulo nito, parang markang ginagamit sa pagsusukat ng lupa. Napahanto siya. Dati, malaya siyang nakakadaan doon. Ngayon may nakasabit ng karatula. Bawal dumaan, pribadong proyekto. Lumapit si Mang Severino at hinawakan ng karatula. Hindi niya mapigilang mangpailing. Pribado. Kailan pa naging pribado ang daanang ito? Habang nakatitig siya, dumating si Nardo Pugal na may bitbit na sako sa balikat. Pawisan nito kahit maaga pa. Mang Severino, tawag ni Nardo. Nakita niyo na po? Oo, mahinang sagot ng matanda. Dito ako dumadaan mula noong binata pa ako. Ibinabaan ni Nardo ang sako. Sabi ng mga tauhan ni Konsehal Brando, bawal na raw yan. May sukat na raw yan para sa resort. Wala pa namang pirmado, wala pa namang napagkakaunduan. Napatingin si Nardo sa paligid bago bumulong. Mag-ingat po kayo. Kagabi, may mga lasing na nagkukwentuhan sa tapat ng tindahan. Sabi nila, kapag ayaw niyong pumirma, tuturuan daw kayo ng leksyon. Hindi sumagot agad si Mang Severino. Tumingin lang siya kay Bagwis, saka sa daan. May lungkot sa kanyang mga mata pero may tigas din na hindi basta bababali. Salamat Nardo, pero kailangan ko makarating sa bukid. Samahan ko na po kayo. May trabaho ka sa palengke. Mas mahalaga po kayo kaysa sa isang araw na kita. Ngumiti ng bahagya ang matanda pero tumanggi pa rin. Hindi ako dapat masanay na may umaalalay sa akin. Kaya ko pa. Hindi na nakipagtalo si Nardo. Pero sinundan niya ng tingin ang matanda habang iniikot nito si Bagwis sa mas malayong daan. Ang dating 10 minutong lakad papunta sa bukid ay naging halos kalahating oras. Pagdating ni Mang Severino, pagod na agad si Bagwis at masakit na ang tuhod ng matanda, ngulit hindi siya nagreklamo. Inilagay niya ang paa sa putikan at nagsimulang mag-araro. Sa unang tingin, parang karaniwang araw lang iyon sa bukid. Ngulit habang lumilipas sa mga oras, mas nararamdaman ni Mang Severino na hindi na ordinaryo ang paligid. May 2 lalaking nakatayo sa gilid ng palayan. Hindi sumagot agad si Mang Severino. Tumingin lang siya kay Bagwis, saka sa daan. May lungkot sa kanyang mga mata pero may tigas din na hindi basta bababali. Salamat Nardo, pero kailangan ko makarating sa bukid. Samahan ko na po kayo. May trabaho ka sa palengke. Mas mahalaga po kayo kaysa sa isang araw na kita. Ngumiti ng bahagya ang matanda pero tumanggi pa rin. Hindi ako dapat masanay na may umaalalay sa akin. Kaya ko pa. Hindi na nakipagtalo si Nardo. Pero sinundan niya ng tingin ang matanda habang iniikot nito si Bagwis sa mas malayong daan. Ang dating 10 minutong lakad papunta sa bukid ay naging halos kalahating oras. Pagdating ni Mang Severino, pagod na agad si Bagwis at masakit na ang tuhod ng matanda, ngulit hindi siya nagreklamo. Inilagay niya ang paa sa putikan at nagsimulang mag-araro. Sa unang tingin, parang karaniwang araw lang iyon sa bukid. Ngulit habang lumilipas sa mga oras, mas nararamdaman ni Mang Severino na hindi na ordinaryo ang paligid. May 2 lalaking nakatayo sa gilid ng palayan. Nagpapanggap na nag-uusap pero halatang siya ang tinitingnan. Maya-maya, dumaan ang motorsiklo ng Barangay Tanod. Mabagal ang takbo, tila minamatyagan ang bawat galaw niya. Pagsapit ng tanghali, dumating si Tia Celestina na may dalang balot ng suman at isang maliit na bote ng tubig. Severino! Sigaw niya mula sa pilapil. Kumain ka muna, baka akala mo baka lang tiyan mo. Lumapit ang matanda, pinunasan ng kamay sa lumang tuwalya at umupo sa ilalim ng punong mangga. Si Bagwis naman ay nakatali malapit sa kanal,
nung mumuguya ng damo. Celestina, hindi mo na kailangang magdala lagi, sabi niya. Hindi ako nagdadala dahil kailangan. Nagdadala ako dahil gusto kong makita kang buhay pa bukas, sagot nito. Balita ko hinarangan na ang daan sa irigasyon. Tumanggo si Mang Severino. Magreklamo ka sa barangay, sabi ni Tia Celestina. Kanino? Kay Kapitan Diodoro na pinsan ni Brando o sa munisipyo na siya rin na may hawak? Napabuntong hininga si Tia Celestina. Kung buhay lang si Marieta baka pinagsisigawan na nun sila. Napangiti ng malungkot si Mang Severino. Oo, mas matapang iyon kaysa sa akin. Hindi ka duwag, Severino. Tahimik ka lang. Hindi pa man sila tapos kumain, biglang dumating na patrol vehicle sa gilid ng bukid. Bumaba mula rito si SPO2 Dalmasio Rivas, ang hepe ng maliit na presinto ng baryo. Malaki ang katawan nito, makapal ang bigote at laging nakasuksok ang hinlalad sa sinturon na parang kailangang ipaalala sa lahat na may baril siya. Kasunod si Patrolman Lito John Fermin. Mas bata ngulit mas mayabang kumilos at sa likod nila ay si Patrolwoman Rowena Salceda. Tahimik at halatang alangan sa presensya ng dalawang kasama. Mang Severino Almanzan, tawag ni Dalmasio, malakas parang nasa entabla. May reklamo laban sa'yo. Tumayo ang matanda. Reklamo? Tungkol saan? Lumapit si Lito Jan at tinignan si Bagwis at ngumiti. May nagsabing nagnanakaw ka raw ng tubig sa irigasyon. Kumunot ang noo ni Mang Severino. Nagnanakaw? Lahat na magsasaka rito gumagamit ng irigasyon. Matagal ng patubig ng baryo. Hindi na ngayon. May bagong patakaran. Kailangan ng permit. Permit para diligan ng pahalay? Batas ang batas, singit ni Lito Jan. Hindi nakitiis si Tia Celestina. Anong batas yan? Kahapon lang bang ginawa yan sa bulsa ni Konsehal Brando? Tinapnan siya ni Dalmasio ng masamang tingin. Huwag kang makialam, Celestina. Baka pati tindahan mo ma-check namin. Natahimik si Celestina, pero hindi dahil natalo siya. Natahimik siya dahil alam niyang kaya nilang gawin yun. Kaya nilang maghanap ng butas sa kahit sinong kumukontra. Si Patrolwoman Rowena naman ay nakayuko. Hindi siya nagsasalita, ngunit nakikita ni Mang Severino ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Bata pa ito, siguro nasa hulong bahagi lamang ng 20 anyos. Kilala niya ang ama nito, si Mang Urbano Salceda, na dating tagabantay ng bodega at ngayon ay may sakit sa buga. Rowena, mahina na sabi ni Mang Severino. Alam mong hindi ako nagnanakaw ng tubig. Napangiti si Rowena sa kanya, ngulit agad ding umiwas. Sumusunod lang po ako sa report, Mang Severino. Report kanino? Hindi mo na kailangang malaman, putol ni Dalmasio. Babalaharan namin kayo. Huwag kayong gagamit ng irigasyon hanggat walang pahintulot at kung may reklamo pa, kukumpiskahin namin ang gamit mo. Anong gamit? Tinignan ni Lito Jan si Bagwis at ngumiti. Kung ano ang ginagamit mo sa paglabag. Namlamig ang dibdib ni Mang Severino. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin ni Lito Jan sa Bagwis. Parang hindi hayop ang tinitignan nito kundi bagay na madaling sirain. Pag-alis ng pulis, matagal na nakatayo si Mang Severino sa gilid ng pilapil. Si Tia Celestina ay nanginginig sa galit. Severino, hindi na tama ito. Tawagan mo na si Leandro. Umiling ang matanda. Marami ng kaso si anak ko sa Maynila. Hindi ko siya gaguluhin dahil sa problema ko. Problema mo? Hindi na lang ito problema mo. Problema ito ng buong baryo, pero hindi pa rin siya nakinig. Nang gabing iyon, sa kanyang kubo, kinuha niya ang lumang cellphone na halos sira na ang pindutan. Nakita niya ang pangalan ni Leandro sa listahan. Matagal niyang tinitigan iyon. Sa huli, ibinaba niya ang cellphone at kinuha na lang ang lumang litrato ni Marieta. Hindi ko pa kailangan si Leandro, bulong niya sa larawan. Kakayanin ko pa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas tumindi ang pagpapahirap. May isang umaga na pagdating niya sa bukid, sira ang bakod na kawayan sa bandang hilaga. May mga bakas ng gulong at yapag ng tao sa gilid ng taniman. Ilang hanay ng bagong tanim na palay ang nayupi. Tahimik siyang lumuhod sa putik at inayos sa mga punlang kaya pang isalba. Kinahapunan, bumisita si Maestra Ilana. Dala nito ang ilang papel at lumang sobre. Mang Severino, sabi niya.
Narinig ko sa mga bata na may mga lalaking pumunta rito kagabi. May anak ng magsasaka na nakakita, pero takot magsalita. Bata pa sila. Huwag na nating idamay, pero hindi pwedeng lagi na lang kayong manahimik. Tumingin ang matanda sa mga punlang nasira. Minsan, maestra, ang katahimikan ang natitirang proteksyon ng mahirap. Hindi po proteksyon ang katahimikan kapag ginagamit ito ng masasama para lalo kayong apihin. Tumimo iyon kay Mang Severino. Ngulit hindi pa rin siya handang lumaban ng hayagan. Alam niyang kapag nagsalita siya, baka madamay ang mga taong tumutulong sa kanya. Si Tia Celestina, baka ipasara ang tindahan. Si Nardo, baka mawala ng hanap buhay sa palengke. Si Maestra Ilana, baka gawa ng reklamo sa paaralan. Si Katemyong, baka guluhin ang barberya. Isang gabi, dumating si Katemyong sa kubo niya. May dala itong maliit na supot ng kape at 2 pandesal. Di ako makatulog, sabi ng barbero. May narinig ako sa barberya kanina. May kinakausap daw si Brando na taga-presinto. Umupo si Mang Severino sa papag. Alam ko na, hindi Severino. Iba ito. May plana raw silang kumuha ng ebidensya sa'yo. Di ko alam ang ano pero mag-iingat ka. Wala namang akong ginagawang masama. Sa panahon ngayon, di kailangan na may ginawa kang masama para parusahan ka. Kailangan lang may gustong makinabang sa pananahimik mo. Nang gabing iyon, malakas ang ulan. Tumutulo ang bubong ng kubo kaya inilatag ni Mang Severino ang lumang dyaryong bigay ni Maestra Ilana sa sahig. Umupo siya sa tabi ng bintana at pinanood si Bagwis sa maliit na silungan. Basa ang paligid pero tuyo ang kalabaw dahil inayos niya ang bubong nito bago pa man dumilim. Mas inuna niya pa iyon kaysa sa sariling bubong. Pasensya ka na Bagwis. Kapag buhay si Marieta, baka agalit na naman iyon dahil inuuna kita. Parang sumagot ang kalabaw sa mahinang ungol. Kinabukasan, nang akala niya ay sapat na ang mga pananakot, dumating ang pinakamatinding insidente sa panahong iyon. Nag-ani si Mang Severino ng ilang sako ng palay mula sa maliit na bahagi ng bukid. Hindi iyon marami, pero sapat para makabayad siya ng kaunti sa utang sa pataba at makabili ng gamot sa rayuma. Tinulungan siya ni Nardo magbuhat ng mga sako papunta sa gilid ng daan. Habang nagpapahinga sila, dumating muli ang patrol vehicle ni Dalmasio at Litoyan. Ano na naman ito? Tanong ni Nardo. Halatang kinakabahan, bumaba si Dalmasio at tinuro ang mga sako. May report na may naninakaw na ani mula sa kabilang bukid kagabi na naluki ang mata ni Mang Severino. Akin yan, mula sa lupa ko. May resibo ka? Tanong ni Litoyan. Resibo? Ako ang nagtanim niyan. Tumawa si Litoyan. Lahat ng naninakaw ganyan ang sinasabi. Lumapit si Nardo. Sir, hindi magnanakaw si Mang Severino. Ako mismo tumulong magbuhat niyan sa palayan niya. Tinulak siya ni Litoyan sa dibdib. Ikaw ba ang tinatanong? Nardo, mahinang saway ni Mang Severino. Huwag ka nang makialam. Ngunit nanginginig na sa galit ang binata. Hindi po tama ito. Tinuro ni Dalmasio ang mga sako. Kumbiskahin. Agad lumapit ang 2 tauhan at isinakay sa patrol vehicle ang mga sako ng palay. Hinabol ni Mang Severino ang isa ngulit hinarangan siya ni Litoyan. Pangbayad ko yan sa utang. Pakiusap ng matanda. Pinaghirapan ko yan. Kung mapapatunayan mong sayo, balikan mo sa presinto. Malamig na sagot ni Dalmasio. Paano ko papatunayan ang pawis ko? Walang sumagot. Nakita ni Mang Severino si Rowena sa loob ng sasakyan na nakatingin sa kanya na parang gustong humingi ng tawad ngunit walang lakas ng loob. Nang umandar ang patrol vehicle dala ang kanyang palay, parang may bahagi ng katawan ng matanda ang hinila palayo. Pagdating ng hapon, umupo si Mang Severino sa tabi ni Bagwis. Wala siyang nabiling gamot, wala siyang naibayad sa pataba. Ang natira sa kanya ay ilang dakmo na palay na nalulug sa putik at pinulot ni Nardo gamit ang naninginig na kamay. Mang Severino. Sabi ni Nardo, halos maiyak sa hiya dahil wala siyang nagawa. Tatawag na po tayo kay Attorney Leandro. Umiling pa rin ng matanda, pero sa pagkakataong iyon, hindi nabuo ang kanyang pagtanggi. Hindi pa. Kailan pa po? Kapag wala na kayong natira? Tumingin si Mang Severino kay Bagwis. Pinakain niya ito ng pinakamagandang damo na natira sa gilid ng pilapil. Siya mismo ay hindi pa kumakain mula tanghali, pero hindi niya iyon ininda. May natitira pa, sabi niya. Ano po? Hinaplos ng matanda ang noo ni Bagwis. Ito, ang lupa, ang alaala ng asawa ko.
at ang kaunting tapang na hindi pa nila nakukuha. Nang gabing iyon, habang ang buong baryo ay unti-unting nilalamon ng katahimikan at takot, may 3 taong hindi makatulog. Si Tia Celestina na nagtatago ng listahan ng mga pangaaping narinig niya mula sa mga magsasaka. Si Maestra Iliana na nagsimulang mag-ipon ng lumang dokumento tungkol sa lupa ng San Isidro Norte. At si Patrolwoman Rowena Salceda na nakaupo sa loob ng maliit niyang kwarto, hawak ang cellphone. Inuulit sa isip ang mukha ni Mang Severino habang kinukuha ang kanyang mga sako ng palay. Sa labas ng kubo, nakasandal si Mang Severino sa poste ng silungan ni Bagwis. Mahina ang ulan, malamig ang hangin, at sa bawat patak sa bubong, ramdam niyang papalapit ng papalapit ang unos na pilit niyang iniiwasan. Ngunit gaya ng palay na yumuyuko kapag hinahampas ng hangin, hindi pa rin siya nababali. Tumingin siya sa madilim na bukid at bumulong. Marieta, kung may hangganan ng pagtitiis, sana bigyan mo ako ng tanda kung kailan ako dapat lumaban. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil minsan sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ng isang tao, doon pala nagsisimulang gumalaw ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Nang gabing iyon, matapos bumulong si Mang Severino Almazan sa madilim na bukid at hingin kay Aling Marieta ang tanda kung kailan siya dapat lumaban, hindi agad siya nakatulog. Nakahiga siya sa lumang papag, nakatingin sa butas-butas na kisame ng kubo habang ang tunog ng mahinang ulan ay parang mabagal na pagtulo ng luha sa bubong. Sa labas naririnig niya ang mahinang hinga ni Bagwis sa kilungan. Paminsan-minsan umuungal ito ng mahina, tila ba dama rin nito ang bigat ng mga nagdaang araw. Naiisip ni Mang Severino ang mga sako ng palay na kinumpiska ni na SPO2 Dalmacio Rivas at Patrolman Lito John Fermin. Sa bawat sako na iyon, may oras ng pagod, may sakit ng likod, may init ng araw at may pag-asang makabili man lang siya ng gamot sa rayuma. Pero sa isang saglit, kinuha iyon ng mga taong dapat sana ay nagpoprotekta sa katulad niyang mahirap. Hindi niya masabi kung alin ang mas masakit, ang pagkawala ng ani o ang pagtingin sa kanya ng mga taga-baryo na parang naaawa ngunit takot tumulong. Hindi niya sila masisi. Alam niyang matagal nang hawak ni Konsehal Brando Carvajal ang takot ng baryo. Kapag kumontra ka, mawawalan ka ng ayuda. Kapag nagsalita ka, biglang may reklamo sa pangalan mo. Kapag tumindig ka, may pulis nakakatok sa pinto mo. Bumangon siya bago pa magliwanag ang langit. Hindi na siya nagsaing ng marami. Isang tasang kape na halos tubig na lang at kalahating piraso ng pandesal na bigay ni Tia Celestina ang kinain niya. Ang natitirang pandesal, dinurog niya at hinalo sa damo ni Bagwis. "Pasensya ka na," sabi niyang habang hinihimas ang noo ng kalabaw. "Wala tayong maraming pagkain niyon, pero bukas baka makabawi tayo." Tumingin sa kanya si Bagwis gamit ang kanyang mga malalalim na muta. Para kay Mang Severino, hindi yun simpleng tingin ng hayop. Parang tingin iyon ng isang matagal ng kasamang tahimik na nagsasabing, "Nandito pa ako." Maulab ang umaga. Basa ang lupa, mabigat ang hangin at ang mga dahon ng palay ay kumikislap sa patak ng ulan. Inakay ni Mang Severino si Bagwis patungo sa bukid, ngunit hindi na sila dumaan sa dating daan sa irigasyon. Nandun pa rin ang karatulang bawal dumaan. Mas pinili niyang umikot sa mas malayong pilapil kahit masakit sa tuhod. Ayaw na niyang makipagtalo. Ang gusto niya lang ay makapagtrabaho ng payapa. Sa gilid ng daan, nakita siya ni Nardo Pugal. May bitbit itong lumang sako at tali, halatang pakonta sa palengke. "Mang Severino!" sigaw ni Nardo. "Samahan niyo po ako." Umiling ang matanda. "Pumasok ka na sa trabaho mo, Nardo. Baka mawalan ka pa ng kita dahil sa akin." "Hindi ako mapanakalimula kayapan eh. Parang may mangyayari." Napahanto si Mang Severino. Saglit niyang tinignan ang mukha ni Nardo. Nakita niya roon ang pag-aalala ng anak na matagal niyang hindi na naramdaman mula kay Leandro dahil sa layo. Gusto niyang sabihin na natatakot din siya, pero ngumiti na lang siya ng mahina. "Lahat tayo may kinatatakutan," sabi niya. "Pero kapag puro takot ang inuna natin, sino pa ang magtatanim?" Walang naisagot si Nardo. Pinanood niya ang matanda habang papalaya kasama si Bagwis. Ngunit imbes na dumiretso sa palengke, tahimik siyang sumunod mula sa malayo. Hindi niya alam kung bakit, pero may kaba sa dibdib niya na hindi niya maalis.
Pagdating sa bukid, sinimulan ni Mang Severino ang pag-aararo sa maliit na bahagi ng lupang hindi pa naaayos matapos masira ang bakod. Mabagal ang kilos niya dahil masakit ang likod, ngulit hindi siya huminto. Sa bawat hakbang ni Bagwis sa putikan, tila bumabalik ang dating ritmo ng buhay niya. Araro, hila, hakbang, hinga. Araro, hila, hakbang, hinga. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan niya ang panggigipit, ang pulis, ang konsehal, at ang lupaing gustong agawin sa kanya. Ngulit bago magtanghali, narinig niya ang ingay ng makina. Hindi isang sasakyan lang, dalawa. Mula sa kalsadang lupa, dumating ang patrol vehicle ng presinto at isang pickup na may sakay ng mga tauhan ni Brando. Sa likod ng pickup, nakatayo ang dalawang lalaking may hawak na kahoy at lubid. Bumaba muna si Patrolman Lito John Fermin, kasunod si SPO2 Dalmacio Rivas. Sa kabilang pintuan, dahan-dahang bumaba si Patrolwoman Rowena Salceda. Maputla ang mukha niya, parang alam niyang hindi simpleng inspeksyon ng pupuntahan nila. Huminto si Mang Severino sa gitna ng bukid. Si Bagwis ay nanatiling nakatali sa araro, humihingal sa pagod. "Anong kailangan ninyo?" tanong ng matanda. Pilit pinapakalma ang boses. Lumapit si Dalmacio, hawak ang papel na hindi man lang niya ipinakita ng maayos. "May reklamo na naman laban sa'yo." "Wala akong ginawa." "May trabahador daw na muntik ng masuwag ng kalabaw mo kaakon," sabi ni Lito dyan habang nakangisi. "Delikado raw ang hayop na yan." Nanlaki ang mata ni Mang Severino. "Imposible. Nandito lang kami kahakon at walang lumapit na trabahador sa amin." "Sinungaling ka ba o makalimutin lang?" sabat ni Lito dyan. Si Nardo, na nakatago sa likod ng mga saging sa gilid ng lupa, nahawak sa dibdib. Alam niyang kasinungalingan iyon. Gusto niyang lumabas, pero nakita niyang may baril si Lito dyan sa tagiliran at may mga tauhan ni Brandon na palapit na sa pilapil. "Sir," mahinang sabi kay Dalmacio, "baka pwede mo na nating kausapin ang complainant. Wala naman po rito." "Tumahimik ka, Salceda. Baguhan ka pa lang. Matuto kang sumunod." Napayuko si Rowena, pero naninginig ang kamay niya sa gilid ng kanyang bulsa. Doon nakasuksok ang cellphone niya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tapang, pero dahan-dahan niyang pinindot ang record habang nakababa ang kamay. Nakaharap ang kamera sa direksyon ni Dalmacio, Lito dyan, Mang Severino at Bagwis. Kabado siya. Kung mahuhuli siya, siguradong matatanggal siya sa trabaho. Baka madamay pa ang ama niyang si Mang Urbano. Pero may boses sa loob niya na nagsasabing kung hindi siya kikilos ngayon, habang buhay niyang dadalhin ng bigat ng pananahimik. Lumapit ang dalawang tauhan ni Brando kay Bagwis at hinawakan ng lubid. "Huwag niyo siyang gagalawin," mariing sabi ni Mang Severino. "Kinukumpis ka namin ng delikadong hayop." "Hindi siya delikado. Matanda na siya. Mas kilala pa niya ang daan sa bukid kaysa sa inyo." Tumawa si Lito dyan. "Haba, matapang na naman ang matanda." Hinila ng isa sa mga tauhan ng lubid ni Bagwis. Nagulat ang kalabaw at umatras. Naputol ang isang mahagi ng araro at sumabit sa putikan. Hakbang si Mang Severino para pakalmahin ito. "Bagwis, kalma lang," bulong niya. "Nandito ako." Ngunit lalo pang hinila ng isang tauhan ng lubid. Nagpumigla si Bagwis, hindi para manakit, kundi dahil natatakot. Sa paggalaw nito, napatid ang isa sa mga lalaki at nadumihan ng pantalon sa putik. "Ayan, kita nyo?" sigaw ni Lito dyan. "Nanlaban." "Hindi siya nanlaban," sigaw ni Mang Severino. "Sinaktan niya siya kaya natakot." Mula sa di kalayuan, may ilang taga-baryong nagsimulang lumapit. Nandoon si Tia Celestina na galing sa kapelya at napahinto nang makita ang gulo. Nandun din si Kate Myong hawak pa ang gunting mula sa barberia at si Maestra Iliana na papunta sana sa paaralan. Ngulit bago sila makalapit, itinaas ni Dalmacio ang kamay. "Walang lalapit," sigaw niya. "Police operation ito." "Operation?" sigaw ni Tia Celestina. "Kalabaw ang kaharap nyo, hindi kriminal." Tinutukan siya ng masamang tingin ni Lito dyan. "Umalis ka dyan, matanda, kung ayaw mong madamay." Napatigil si Tia Celestina pero hindi siya umatras. Nanginginig ang labi niya habang pinapanood si Mang Severino na nakatayo sa putik, yakap ang leeg ni Bagwis na parang anak. "Pakiusap," sabi ni Mang Severino kay Dalmacio. "Kung may reklamo ako ang kausapin ninyo, huwag niyo siyang idamay. Hayop lang siya. Wala siyang kasalanan." Nanlamig ang mukha ni Dalmacio. "Masyado ka ng maraming reklamo, Almasan. Ayaw mong pumirma, ayaw mong sumunod.
Ngayon pati hayop mo perwisyo. Sa isang sandaling iyon, naunawaan ni Mang Severino na hindi na ito tungkol sa reklamo. Hindi na ito tungkol sa tubig, palay o permit. Ito ay parusa. Gusto nilang durugin ang natitira niyang lakas. Hinila ni Lito Jan ang baril mula sa tagiliran. Nanlaki ang mata ng lahat. "Huwag!" sigaw ni Maestra Ilana. "Lito Jan," mahinang sabi ni Rowena, halos pabulong. "Sir, hindi kailangan." Ngunit parang wala nang naririnig si Lito Jan. Tumingin siya kay Dalmasio at ang maikling tanggo ng hepe ang naging hatol. Yumakap si Mang Severino sa leeg ni Bagwis. "Huwag niyo siyang saktan. Ako na lang. Ako na lang ang kunin ninyo." Hinila siya ng isa sa mga tauhang palayo. Nadulas ang matanda sa putik, bumagsak sa tuhod at nag-iwan ng mahabang guhit ang kanyang mga kamay sa lupa habang pilit niyang inaabot ang lubid ni Bagwis. Isang putok ang bumasag sa buong bukid. Napahiyaw ang mga babae. Napasigaw si Nardo mula sa pinagtataguan. Tia Celestina ay napahawak sa dibdib. Katemyong ay napaupo sa pilapil. Maestra Ilana ay napaluha habang tinatakpan ng bibig. Si Bagwis ay napaatras. Sa kadahan-dahang bumagsak sa putikan. Umungal ito ng mahina, mahaba at mabigat. Parang isang paalam na ayaw tanggapin ng mundo. Gumapang si Mang Severino papunta rito. Hindi na alintana ang putik sa mukha at dugo sa tuhod. "Bagwis!" nanginginig niyang tawag. "Bagwis, tumingin ka sa akin! Nandito ako! Nandito ako!" Huminga ng malalim ang kalabaw. Isang, dalawang beses. Hinaplos ni Mang Severino ang noo nito. Ang mismong noo na hinahaplos niya tuwing umaga mula nang buhay pa si Marieta. "Wala kayong awa!" sigaw niya, basag ang boses. "Kasama kong buhay yan! Wala siyang kasalanan!" Walang sumagot. Kahit sina Dalmasio at Lito Jan ay saglit na natahimik. Hindi dahil nagsisi, kundi dahil nakita nilang maraming mata ang nakatingin. Ngunit hindi nila alam na ang pinakamahalagang mata ay hawak ni Rowena sa nanginginig niyang cellphone. Nakuha niya ang lahat, ang peking paratang, ang pakiusap ng matanda, ang pagputok, ang pagbagsak ni Bagwis. Nang umanis ang mga pulis at tauhan ni Brando, naiwan si Mang Severino sa putikan, yakap ang ulo ni Bagwis. Lumapit si Tia Celestina at umupo sa tabi niya. "Severino," bulong niya, umiiyak. Hindi sumagot ang matanda, para siyang nawalan ng tinig. Si Nardo na hindi na napigilan ang sarili, tumakbo palapit at lumuhod sa tabi nila. "Tawagan na natin si Attorney Leandro. Tama na po. Tama na." Sa pagkahakaong iyon, hindi na umiling si Mang Severino. Hindi na siya tumanggi. Tumingin lamang siya sa malayo, sa bahagi ng bukid kung saan dati sila ni Marieta nagtatawanan habang nagtatanim. Ang mga mata niya ay tuyong-tuyo na, pero ang mukha niya ay larawan ng isang taong ubos na. Tumayo si Nardo at tumakbo papunta sa tindahan ni Tia Celestina. Hinanap niya sa likod ng lumang lata ng biskwit ang papel na may numerong minsang ibinigay ni Leandro para sa emergency. Naninginig ang kamay niyang pinindot ang mga numero sa lumang telepono. Sa Maynila, nasa loob ng opisina si Attorney Leandro Almajan, kaharap ang dalawang kasamang investigador na sina Mina Velasco at Olan Distor. Pinag-uusapan nila ang isang kaso ng pang-aabuso sa lupa sa ibang lalawigan nang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya sana sasagutin pero nakita niya ang lumang numero mula sa San Isidro Norte. "Hello? Attorney Leandro?" Nanginginig ang boses ni Nardo. "Ako po si Nardo. Kailangan niyo pong umuwi. Si Mang Severino po. Si Bagwis. Pinatay po nila." Tumayo siya. Biglang tumahimik ang silid. "Anong sinabi mo?" "Pinatay po ng pulis ang kalabaw ni tatay niyo. Sa harap niya po. Matagal na po nilang pinapahirapan si Mang Severino. Hindi lang po niya sinasabi sa inyo." Parang may lamig na kamay na humawak sa leeg ni Leandro. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya nakapagsalita. Ang ama niyang laging sinasabing ayos lang. Ang ama niyang hindi niya iniwang nakangiti sa baryo, nagdudurusa palang mag-isa. "Mina," sabi niya, mababa ngulit nanginginig ang boses. "Ihanda ang sasakyan. Olan, tawagan mo si Direktor Quirante.
Sabihin mong kailangan ko ng immediate field assistance. May police abuse involving land harassment sa San Isidro Norte. Leandro? Tanong ni Mina. Personal ba ito? Napatingin siya sa kanya. Ama ko ang biktima. Walang nanghas magsalita pa. Sa baryo, habang dinadala ng ilang lalaki ang katawan ni Bagwis sa ilalim ng punong mangga, lumapit si Rowena kay Mang Severino. Wala na ang yabang ng uniform sa mukha niya. Isang babaeng takot, nahihiya at wasak ang nakatayo sa harap ng matanda. Mang Severino, pabulong niyang sabi, patawarin niyo po ako. Tumingin ang matanda sa kanya, ngunit walang galit sa mga mata niya. Pagod lang, sobrang pagod. Bakit? Tanong niya. Kasama ko ba sila? Naluha si Rowena. Nandun ako, pero may hawak po akong ebidensya. Bahagyang napatingin si Tia Celestina at Maestra Yelana. Inirecord ko po lahat. Sabi ni Rowena, hindi ko na kayang manahimik. Iyon ang unang maliit na liwanag sa araw na yon. Hindi pa ito hustisya, pero simula ito ng pagbukas ng pinto. Ilang oras matapos ang insidente, dumating sa San Isidro Norte ang isang itim na sasakyan. Kasunod ang isa pang van na may sakay ng mga tauhan mula sa regional office. Bumaba si Leandro Almazan, nakasuot ng puting polo na lukot na sa biyahe. Dala ang mukha ng anak na huli nang nalaman ang pagdurusa ng ama. Kasama niya si Mina Velasco, Olan Distor at si Direktor Isagani Kirante, isang mataas na opisyal na tahimik ngunit mabigat ang presensya. Nagsilabasan ang mga tao sa bahay. Ang iba ay nagbubulungan. Yan ba si Leandro? Anak ni Mang Severino? Akala ko, simpleng abogado lang sa Maynila. Lumapit si Leandro sa ilalim ng punong mangga. Doon niya nakita ang ama. Nakaupo sa lupa. Hawak pa rin ang lumang lubid ni Bagwis. Sa tabi nito, nakatakip ng sako ang katawan ng kalabaw. Tay, mahina niyang tawag. Dahan-dahang tumingala si Mang Severino. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi niya itinago ang sakit sa harap ng anak. Leandro, sabi niya, halos hangin na lang ang boses. Hindi ko na nailigtas si Bagwis. Lumuhod si Leandro sa harap niya at hinawakan ang maruruming kamay ng ama. Tay, hindi niyo na kailangan mag-isa. Ako naman ngayon. Tumayo si Direktor Kirante at humarap sa mga tauhan niya. Kunin ang initial statements, isecure ang cellphone recording, iparecall ang firearms ni Rivas at Fermin, at ipatawag ang hepe ng presinto ngayong din. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leandro. Counsel, magsisimula ang administrative investigation ngayong araw. Bago lumubog ang araw, dumating ang utos. Suspended pending investigation sina SPO2 Dalmacio Rivas at Patrolman Lito Jan Fermin. Pansamantalang kinuha ang kanilang baril at badge habang iniimbestigahan ang kaso. Pinakuha rin ang CCTV sa munisipyo, ang record ng mga reklamo laban kay Mang Severino at ang dokumento ng umanong resort project. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang laman ng hangin sa San Isidro Norte. Gulat, kaba at pag-asa ang naroon. Habang nakaupo si Mang Severino sa tabi ng kanyang anak, tanaw ang bukid na unti-unting nilalamon ng dapit hapon, hindi pa nawawala ang sakit sa dibdib niya. Hindi na maibabalik si Bagwis, hindi mabubura ang putok, ang pagbagsak, ang huling ungol ng kalabaw na naging kasama niya sa buhay. Ngunit sa likod ng sakit na iyon, may kakaibang init na nagsimulang bumalik sa puso niya. May nakita, may nagsalita, may dumating. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Mang Severino na baka hindi pa huli ang lahat para lumaban. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil may mga lugar na matagal nang tahimik, hindi dahil payapa, kundi dahil natutong matakot ng mga tao sa kapangyarihang dapat sana ay nagproprotekta sa kanila. Kinagabihan matapos dumating si Attorney Leandro Almazan sa San Isidro Norte, hindi agad nakatulog ang buong baryo. Ang dating kalsadang lupa na karaniwang tahimik pagsapit ng dilim ay napuno ng bulungan, mahihinang yakpak at ilaw mula sa mga bahay na hindi agad pinatay ng mga residente.
may kakaibang bigat sa hangin. Hindi na ito katulad ng mga nagdaang gabi na ang lahat ay nagkukulong sa kani-kanilang tahanan dahil sa takot kina Konsehal Brando Carvalho, Rogelio Mavares at sa mga pulis na sina CPO2 Dalmacio Rivas at Patrolman Lito Jan Fermin. Ngayong gabi, may takot pa rin pero may halo na itong lakas ng loob. Sa maliit na kubo ni Mang Severino, nakaupo ang matanda sa papag habang nakatingin sa lumang lubid ni Bagwis na nakapatong sa mesa. Hindi niya iyon kayang itapon. Sa bawat hibla ng lubid, naaalala niya ang maraming taon na magkasama silang gumising bago sumikat ang araw. Sa labas, sa ilalim ng punong mangga, pansamantala nilang inilibing ang katawan ni Bagwis. Hindi engranding libing, walang pari, walang seremonya. Pero nandoon sina Tia Celestina, Nardo, Maestra Yelana, Kapemyong, Rowena at ilang magsasakang tahimik na nagdasal. Para kay Mang Severino, supat na iyon para sa isang kasamang tapat hanggang huli. Sa tabi niya nakaupo si Leandro. Hindi ito nagsasalita. Hawak lamang nito ang isang basong tubig na kanina pa'y hindi nababawasan. Sanay si Leandro humarap sa mabibigat na kaso sa opisina, sa korte at sa harap ng mga tiwaling opisyal. Ngunit ngayong sariing ama niya ang nakaupo sa harap niya, sugatan ang nuhod, putik pa rin ang bakas sa kuko at halos wala ng lakas magsalita. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang paghihingi ng patawad. Tay, mahina niyang sabi, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Hindi agad sumagot si Mang Severino. Tinignan niya ang anak. Pagkatapos ay ang lumang retrato ni Aling Marieta sa dingding. Akala ko kaya ko pa, sagot niya. At ayokong isipin mong pabigat ako. Napapikit si Leandro. Kayo ang dahilan kung bakit ako naging abogado. Paano kayo naging pabigat? Ngumiti ng mapait ang matanda. Kapag matanda ka na anak, madalas iniisip mo ng problema mo ay sagabal sa buhay ng iba, kahit anak mo pa. Hindi nakasagot si Leandro. Inabot niya ang kamay ng ama. Marahan niyang pinisil iyon. Hindi na mauulit. Simula bukas, hindi lang kaso ni Bagwis ang haharapin natin. Aalamin natin lahat. Sa kabilang bahagi ng baryo, nasa loob naman ng maliit na bahay si Patrolwoman Rowena Salceda. Nakaupo siya sa tabi ng kama ng kanyang ama, si Mang Urbano, na inuubo habang nakabalot sa manipis na kumot. Nasa mesa ang cellphone niyang naglalaman ng video. Paulit-ulit niyang tinitingnan iyon, hindi para panoorin ang sakit, kundi para sigurahuhing hindi niya binura dahil sa takot. Anak, mahinang tawag ni Mang Urbano, bakit hindi ka mapakali? Napaluha si Rowena. Tay, may ginawa akong tama pero natatakot ako sa kapalit. Kung tama iyon, bakit ka mahihiya? Dahil ang mga taong kakalabanin ko, sila ang may hawak sa trabaho ko. Kapag natanggal ako, paano ang gamot nyo? Inabot ni Mang Urbano ang kamay niya. Payat na ang kamay ng ama, pero mainit pa rin ang hawak. Mas mahirap lunukin ng gamot na galing sa pananahimik sa kasalanan. Kung mawawalan ka ng trabaho dahil nagsabi ka ng totoo, hindi ka talo. Sila ang talo. Doon tuluyang nabasag ang takot ni Rowena. Nang sumunod na umaga, siya mismo ang nagpunta sa pansamantalang command post na itinayo ni na Director Isagani Quirante sa lumang barangay hall. Naroon sina Leandro, Mina Velasco at Olan Distor, kasama ang ilang tauhan ng regional office. Pagpasok ni Rowena, napatingin sa kanya lahat. Ako po si Patrolwoman Rowena Salceda, sabi niya. Nanginginig ang boses pero diretso ang tindig. Handa po akong magbigay ng sworn statement. Hindi agad sumagot si Mang Severino. Tinignan niya ang anak. Pagkatapos ay ang lumang retrato ni Aling Marieta sa dingding. Akala ko kaya ko pa, sagot niya. At ayokong isipin mong pabigat ako. Napapikit si Leandro. Kayo ang dahilan kung bakit ako naging abogado. Paano kayo naging pabigat? Ngumiti ng mapait ang matanda. Kapag matanda ka na anak, madalas iniisip mo ng problema mo ay sagabal sa buhay ng iba, kahit anak mo pa. Hindi nakasagot si Leandro. Inabot niya ang kamay ng ama. Marahan niyang pinisil iyon. Hindi na mauulit. Simula bukas, hindi lang kaso ni Bagwis ang haharapin natin. Aalamin natin lahat. Sa kabilang bahagi ng baryo, nasa loob naman ng maliit na bahay si Patrolwoman Rowena Salceda. Nakaupo siya sa tabi ng kama ng kanyang ama, si Mang Urbano, na inuubo habang nakabalot sa manipis na kumot. Nasa mesa ang cellphone niyang naglalaman ng video. Paulit-ulit niyang tinitingnan iyon, hindi para panoorin ang sakit, kundi para sigurahuhing hindi niya binura dahil sa takot. Anak, mahinang tawag ni Mang Urbano,
Bakit hindi ka mapakali? Napaluha si Rowena. Tay, may ginawa akong tama pero natatakot ako sa kapalit. Kung tama iyon, bakit ka mahihiya? Dahil ang mga taong kakalabanin ko, sila ang may hawak sa trabaho ko. Kapag natanggal ako, paano ang gamot nyo? Inabot ni Mang Urbano ang kamay niya. Payat na ang kamay ng ama, pero mainit pa rin ang hawak. Mas mahirap lunukin ng gamot na galing sa pananahimik sa kasalanan. Kung mawawalan ka ng trabaho dahil nagsabi ka ng totoo, hindi ka talo. Sila ang talo. Doon tuluyang nabasag ang takot ni Rowena. Nang sumunod na umaga, siya mismo ang nagpunta sa pansamantalang command post na itinayo ni na Director Isagani Quirante sa lumang barangay hall. Naroon sina Leandro, Mina Velasco at Olan Distor, kasama ang ilang tauhan ng regional office. Pagpasok ni Rowena, napatingin sa kanya ang lahat. Ako po si Patrolwoman Rowena Salceda, sabi niya. Nanginginig ang boses pero diretso ang tindig. Handa po akong magbigay ng sworn statement. Tumingin si Leandro sa kanya. Hindi galit ang mukha nito pero mabigat ang tingin. Alam mo bang maaari kang madamay sa investigasyon? Tumanggo siya. Opo, pero mas madadamay ako habang buhay kung mananahimik ako. Inilapag niya ang cellphone. Pinanood ni na Leandro, Mina, Olan at Director Quirante ang buong video. Sa screen, malinaw ang pakikiusap ni Mang Severino, ang pagsigaw ni Tia Celestina, ang babala ni Maestra Ilana, ang pag-uutos ni Dalmasio at ang pagbatok ni Lito Jan. Nang matapos ang video, tahimik ang buong silid. Si Mina na sanay na sa ebidensya ng pang-aabuso ay napahawak sa sentido. Si Ola naman ay agad nagsimulang maglista ng detalye. Hindi lang ito animal cruelty, sabi ni Olan. May abuse of authority, grave misconduct, possible coercion at obstruction sa livelihood. Isama mo ang pattern ng harassment, hindi ito isolated. Doon nagsimulang lumawak ang investigasyon. Hindi na lamang ang pagpatay kay Bagwis ang pinag-usapan. Isa-isang lumabas ang mga dating itinagong kwento ng baryo. Si Tia Celestina ang unang dumala ng lumang notebook na nakatago sa ilalim ng kahon ng paninda niya. Sa bawat pahina, nakasulat ang pangalan ng mga pamilyang umutang sa kanya matapos mawalan ng ani, makumpiskahan ng gamit o mapilitang pumirma sa kahina-hinalang kasunduan. Hindi ako abogado pero marunong akong maglista ng utang at sa bawat utang na yan may dahilan, hindi katamaran, pananakot. Binasa ni Mina bilang pangalan. Pamilyang Rabanal, nawalan ng 2 sako ng palay. Pamilyang Dacumos, pinagbawalang gamitin ng kanal. Pamilyang Estorba, pinapirma sa wader matapos pagbahanta ang kakasuhan ng illegal fencing. Lahat yan may kwento, hindi lang sila nagsasalita. Sumunod si Maestra Ilana. Dala niya ang mga lumang dokumento mula sa paaralan at simbahan, mga mapa, lumang tax declaration, at listahan ng mga pamilyang unang nanirahan sa San Isidro Norte. Ilang gabi niya niyon ninayayos habang hindi natutulog. Matagal ng agricultural land ang lugar na tinatarget nila, paliwanag niya. At base sa lumang mapa, ang daan na hinarangan nila malapit sa irigasyon ay communal passage, hindi private property. Tinignan ni Leandro ang mapa. Ito ang kailangan natin para pabulaanan ng claim na may karapatan silang isaran daanan. May kopya pa po sa paaralan, sabi ni Maestra Ilana. Itinago ng dating prinsipal dahil minsan na ring may nagtangkang baguhin ang boundary record. Pagkatapos, dumating si Katemyong. Mabagal siyang lumakad. Dala ang isang kahon na kahoy na matagal nang nakatago sa barberya. Nang binuksan niya iyon, naroon ng ilang lumang esibo ng amilyar, larawan ng unang irrigation meeting sa baryo at isang punit-punit na liham mula sa dating kapitan na nagpapatunay na ang patubig ay para sa lahat ng magsasaka. Bata pa ako nang unang nagtayo ng kanal dito. Sabi ni Katemyong, ang tatay ni Severino, ang tatay ni Celestina, pati ang lolo ni Brando, lahat sila nagtulong-tulong. Walang sino mang sabi ni Katemyong, ang tatay ni Severino, ang tatay ni Celestina, pati ang lolo ni Brando, lahat sila nagtulong-tulong. Walang sino mang pwedeng magsabi ngayon na kanya lang ang tubig. Nang hapon ding iyon, pumasok si Nardo sa barangay hall, pawis na pawis at hingal na hingal. Dala niya ang isang plastic envelope. Sa loob nito ay ang ilang resibo ng palay na kinumpiska mula kay Mang Severino, kasama ang litrato ng mga sako bago ito kinuha ng pulis. Saan mo nakuha ito? Tanong ni Ulan. Sa bodega po sa tabi ng presinto. Sagot ni Nardo. May kaibigan akong kargador doon. Nakita niya pong ibinaba ang mga sako ni Mang Severino, pero kinabukasan,
Nilipat daw sa truck ng tauhan ni Konsehal Brando. Nagdilim ang mukha ni Leandro. So hindi lang harassment, may theft of produce pa at possible conspiracy. Habang lumalakas ang ebidensya, nagsimulang kumilos ang panig ni Brando at Rogelio. Nagpakalat sila ng chismis sa baryo na ginagamit lamang daw ni Leandro ang posisyon niya para makapaghiginta dahil aman niya ang biktima. May ilang tauhan si Brando na nagpunta sa palengke at nagsabing, "Mag-ingat kayo sa pagpirma ng statement. Baka kayo naman ang kasuhan kapag napatunayang nagsisinungaling kayo." Dumating pa sa punto na may nag-iwang sulat sa pintuan ni Tia Celestina. "Manahimik ka kung ayaw mong masunog ang tindahan mo." Nakita iyon ni Nardo at agad dinala kay Leandro. Nang mabasa ni Leandro ang sulat, hindi siya nagalit ng padalos-dalos. Mas naging kalmado siya at iyon ang mas kinatatakutan ng mga nakakakilala sa kanya. "Mina," utos niya, "document the threat." "Olan, secure witness protection referral para kina Celestina, Yelana, Katemyong, Nardo at Rowena. Hindi natin hahayaang matakot sila ulit." Sa gitna ng lahat ng iyon, si Mang Severino ay nanatiling tahimik. Hindi siya sumasali sa bawat pag-uusap. Madalas siyang nakaupo sa ilalim ng punong mangga kung saan inilibing si Bagwis. May mga batang dumadaan at nagiiwan ng damo sa maliit na bunton ng lupa dahil sinabi ni Maestra Yelana sa klase na si Bagwis ay hindi simpleng hayop kundi simbolo ng kabuhayang inagaw sa isang matanda. Isang hapon, lumapit si Leandro sa ama. "Tay, bukas po ang public hearing sa munisipyo. Hindi nyo kailangan magsalita kung hindi nyo kaya." Tumingin si Mang Severino sa kanya. "Kung hindi ako magsasalita, sino ang magsisimula? Marami ng ebidensya. Ebidensya ang magpapatunay ng kasalanan nila. Pero ang boses ng biktima ang magpapaalala sa mga tao kung bakit mahalaga ang katotohanan." Kinabukasan, napuno ang bulwagan ng munisipyo. Naroon ang mga magsasaka, guro, tindera, barangay workers at maging ang ilang dating taga-suporta ni Brando. Sa harap, nakaupo si Konsehal Brando Carbajal. Pilit na maayos ang postura pero halatang hindi mapakali. Sa tabi niya si Rogelio Mavares, seryoso ang mukha, hawak ang mamahaling ballpen na paulit-ulit niyang pinipihit. Nasa kabilang hanay sina Dalmasio at Lito Jan. Wala ng baril. Wala nang dating angas, ngunit may natitira pang tapang sa kanilang mata na parabang naniniwala pa rin silang makakalusot sila. Nagsimula ang hearing sa pagpapakita ng video ni Rowena nang marinig sa speaker ang sigaw ni Mang Severino na, "Wala kayong awa." May ilang babae sa likod ang naiyak. Nang marinig ang putok, bumalot ang katahimikan sa buong bulwagan. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Ang katotohanan mismo ang nagsalita. Pagkatapos ng video, isa-isang tumestigo ang mga saksi. Si Tia Celestina, hawak ang kanyang notebook, nagsalita tungkol sa mga pamilyang nalubog sa utang dahil sa pananakot. Si Maestra Yelana ay ipinaliwanag ang lumang mapa at communal passage. Si Katemyong ay nagsalaysay ng kasaysayan ng irigasyon. Si Nardo ay nagbigay ng detalye kung paano nawala ang mga sako ng palay. Nang si Rowena na ang tinawag, saglit siyang napatigil. Nakatingin sina Dalmasio at Lito Jan, ang dating mga nakatataas sa kanya. Ngulit mula sa likod ng bulwagan, nakita niya ang ama niyang si Mang Urbano, nakaupo sa wheelchair, hawak ang panyo sa dibdib. Tumuno sa Rowena ang kanyang ama. Himinga ng malalim si Rowena. "Ako po ay naging bahagi ng presinto kung saan matagal nang may maling nangyayari. Hindi po ako inosente dahil nanahimik ako noong una. Pero mayon po ay handa kong sabihin na sina SPO2 Dalmasio Rivas at Patrolman Lito Jan Fermin ay paulit-ulit na tumatanggap ng utos at pabor mula kay Konsehal Brando Carbajal, kapalit ng pananakot sa mga magsasaka." Nag-ingay ang bulwagan. Tumayo si Brando. "Kasinungalingan yan!" Sigaw niya. "Sunihulan kayo ni Leandro Almazan. Personal vendetta ito." Tumayo si Leandro. Kalmado, ngunit matalim ang boses. "Kung personal vendetta ito,
Bakit may bank records? Bakit may peking land documents? Bakit may listahan ng mga magsasakang pinilit pumirma? Bakit may video ng pulis na pumapatay ng kalabaw na walang banta sa buhay nila? Hindi nakasagot si Brando. Si Rogelio naman ay biglang yumuko at may kinuhang cellphone. Tila may minimensahe. Sa huli, tinawag si Mang Severino. Mabagal siyang tumayo. Inalalayan siya ni Leandro, pero marahan niyang inalis ang kamay ng anak. Gusto niyang tumayo sa sarili niyang lakas, kahit nanginginig ang tuhod. Naglakad siya papunta sa harap. Tahimik ang lahat. Ang dating magsasakang pinagtatawanan, pinagbabantaan, at pinipilit patahimik ay ngayong nakatayo sa gitna ng munisipyo, kaharap ang mga taong minsang yumurak sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Tumingin lamang siya kina Dalmasio, Lito Jan, Brando, at Rogelio. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga taga-baryo. Hindi lang kalabaw ang pinatay ninyo, sabi niya, mahina ngunit malinaw. Pinatay ninyo ang tapang ng mga tao sa baryong ito. Pinatay ninyo ang tiwala namin sa uniforme, sa opisina, sa pirma, sa pangakong para raw sa pag-unlad. Pero ngayon, ibabalik namin yon. May narinig na hikbi mula sa likod. Si Tia Celestina iyon. Si Maestra Eliana ay nakayuko, pinupunasan ng luha. Si Nardo ay nakapikit, parang nagdarasal. Si Rowena ay tahimik na umiiyak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gaan ng loob na sa wakas ay may nagsabi ng katotohanang matagal nilang lununok. Nagpatuloy si Mang Severino. Hindi ako mayaman, hindi ako makapangyarihan. Ang meron lang ako noon ay lupa, pawis, at isang kalabaw na naging kasama ko mula nang mamatay ang asawa ko. Kinuha ninyo ang ani ko. Tinakot ninyo ang mga kapitbahay ko. Pinatay ninyo si Bagwis para pilitin akong lumuhod. Pero nagkamali kayo. Dahil sa araw na akala ninyo ako ang pinakamahina, doon nagsimulang tumayo ang buong baryo. Sa sandaling yon, may isang magsasaka mula sa likod ang tumayo. Sumunod ang isa pa. Hanggang sa halos lahat ng magsasaka sa bulwagan ay nakatayo. Hindi sila sumigaw, hindi sila nagwala. Tumayo lamang sila. Isang simpleng kilos na sa baryong matagal ng pinatahimik ay mas malakas pa sa sigaw. Bago tayo magpatuloy sa huling parte ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil may mga laban sa buhay na hindi agad natatapos sa unang pagtayo. Pero kapag sama-sama ng tumindig ang mga taong matagal ng pinatahimik, kahit ang pinakamakapal na pader ng kasinungalingan ay unti-unting guguho. Matapos ang public hearing sa munisipyo, hindi na bumalik sa dati ang San Isidro Norte. Ang baryong dating tahimik dahil sa takot ay naging baryong puno ng mga taong nag-uusap, nagtatanong, at unti-unting natututong manindigan. Hindi ibig sabihin noon ay nawala agad ang pangamba. Marami pa ring residente ang nangangamba sa maaaring paghihigante ni na Konsehal Brando Carbajal at Rogelio Mavares. May ilan pa ring takot lumabas sa gabi. May ilang magsasaka pa ring nagdadalawang isip kung pipirma sa salaysay. Pero malaking bagay na ang takot ay hindi na mag-isa sa puso nila. Katabi na nito ang galit, pag-asa, at paniniwalang maaring may managot. Kinabukasan matapos ang hearing, maaga pa ring gumising si Mang Severino Almazan. Dati, ang unang tunog na hinahanap niya pagkagising ay ang mahinang ungol ni Bagwis sa labas ng kubo. Ngayon, katahimikan ng sumalubong sa kanya. Ilang sandali siyang nanatiling nakaupo sa papag, nakatingin sa bukas na pintuan, umaasang maririnig pa rin ang kalabaw na kinikilos sa silungan. Ngunit wala na si Bagwis. Sa labas, ang maliit na libingan sa ilalim ng punong mangga ay may nakatusok na kahoy na ginawa ni Nardo Pugal. Nakasulat doon sa simpleng pintura, Bagwis, kaibigan ng bukid. Sa tabi nito, may mga damong inilagay ng mga bata. May munting bulaklak na pinitis ni Maestra Eliana at isang maliit na piraso ng pulang tela mula sa lumang panyo ni Tia Celestina. Lumabas si Mang Severino. Hawak ang tasa ng kape. Umupo siya sa tabi ng puno at tahimik na tinitigan ng lupa. Hindi ko alam kung paano ulit magsisimula.
pero susubukan ko. Narinig iyon ni Leandro. Nakagabi pa na natili sa kubo ng ama imbes na matulog sa bahay ng kapitan. Nasa pintuan siya, tahimik man nakatingin sa matandang unti-unting binabawi ang sarili mula sa sakit. Tay, hindi niyo kailangang magsimula mag-isa. Napatingin si Mang Severino sa anak. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na niya itinago ang panghihina. Anak, ang lupa kayang aruhin ulit. Ang palay kayang itanim ulit. Pero ang kasamang nawala, hindi na. Lumapit si Leandro at umupo sa tabi niya. Alam ko po, hindi ko maibabalik si Bagwis, pero maibabalik natin ang hustisya at maibabalik natin ang dangal na inagaw nila sa inyo. Mula sa araw na iyon, mas bumilis ang galaw ng investigasyon. Si Direktor Isagani Kirante ay hindi pumayag na matabunan ng kaso sa papeles. Inatasan niya sina Mina Velasco at Olan Distor na isa-isahin ang lahat ng dokumentong nakuha mula sa barangay hall, munisipyo, presinto at bodega kung saan nakita ang bakas ng kinumpiskang ani ni Mang Severino. Lumabas na may peking blotter reports na paulit-ulit ginamit laban sa mga magsasaka. May mga kasunduang pinirmahan ng ilang residente na may banta palang kasama. May mga bank deposits sa pangalan ng kamag-anak ni SPO2 Dalmasio Rivas na tumugma sa petsa ng mga panggigipit sa mga magsasaka. May natuklasan ding komunikasyon sa pagitan ng tauhan ni Rogelio Mavares at opisina ni Konsehal Brando Carbajal tungkol sa pagpapalambot sa mga may-ari ng lupa. Hindi man mabilis ang hustisya, sa pagkakataong iyon, gumagalaw ito. Isang linggo matapos ang hearing, formal na sinibak muna sa serbisyo sina SPO2 Dalmasio Rivas at Patrolman Lito Jan Fermin habang isinasampa ang kaso laban sa kanila. Hindi na sila nakabalik sa presinto na dati nilang ginawang simbolo ng takot. Si Lito Jan, na datay malakas magsalita sa bukid, ay nakayuko habang ipinapasok sa kahon ang kanyang uniforme. Si Dalmasio naman ay pilit pa rin matigas ang mukha, ngulit nanginginig ang kamay ng pirmahan ang dokumento ng dismissal proceedings. Hindi pa tapos ito. Bulong ni Dalmasio kay Leandro nang magkasalubong sila sa labas ng presinto. Tinignan siya ni Leandro ng diretso. Tama ka, hindi pa tapos dahil hindi lang pagkawala ng trabaho ang haharapin ninyo, may korte pa. Hindi sumugot si Dalmasio. Sumunod na kumilos ang regional office laban kay Brando. Sinuspende siya mula sa kanyang posisyon bilang konsehal habang iniimbestigahan ang land grabbing scheme. Nang unang marinig ito ng mga tao sa baryo, walang nagdiwang ng maingay. Hindi sila sanay manalo. Pero sa palengke, may mga ngiting pilit tinatago. Sa tindahan ni Tia Celestina, may isang magsasakang matagal nang nanahimik na biglang nagsabi, "Kung ganito pala ang pakiramdam na may napaparusahan, sana noon pa tayo nagsalita." Hindi agad sumagot si Tia Celestina. Inabot niya ang isang supot ng suman at ngumiti. Hindi pa huli, basta wag na tayong babalik sa dating takot. Si Rogelio Mavares naman ay sinubukang iligtas ang sarili. Nagpadala siya ng abogado, lumabas ng pahayag na wala raw siyang alam sa pang-aabuso at sinabing ang kumpanya niya ay naghahangad lamang ng pag-unlad para sa baryo. Ngungit nang lumabas ang kopya ng mga mensahe niya sa mga tauhan at ang mga pirma niya sa planong bilhin ang lupa sa presyong halos insulto, unti-unting bumagsak ang depensa niya. Sa gitna ng lahat ng legal na laban, hindi nakalimutan ni Leandro ang pinakamahalaga sa ama niya, ang lupa. Kasama ang isang legal aid group at ilang volunteer surveyor, inayos nila ang titulo ng bukid ni Mang Severino. Tinulungan din nila ang iba pang magsasaka na suriyin ang sariling dokumento. Marami ang unang nahihiya lumapit, ngunit si Mang Severino mismo ang nagsabi sa kanila, "Huwag ninyong hintayin na kayo naman ang mawalan, ipaayos nyo na habang may tumutulong." Unti-unting naging parang maliit na opisina ang ilalim ng punong mangga. Doon pumupunta ang mga magsasaka dala ang lumang subot, punit na resibo ng amilyar at mga kasunduang hindi nila naiintindihan. Si Maestra Iliana ang tumutulong magbasa sa mga matatanda. Si Katemyong ang nagkukumpirma ng lumang hangganan ng lupa. Si Olan Distor ang naglilista ng mga dokumento. Si Mina Velasco naman ang nagpapaliwanag kung alin ang kailangang ipanotaryo, ipa-verify o pasa sa tanggapan.
Si Nardo na datay kargador lang sa palengke at walang tiwala sa sariling kakayahan ang naging pinakamasipag na katulong. Siya ang nag-aayos ng pila, nagdadala ng monoblock chairs at nagluluto ng kape para sa mga naghihintay. Isang hapon, tinawag siya ni Leandro. "Nardo, nag-aaral ka pa ba?" Napakamot ng ulo ang binata. "Hindi na po, Attorney Leandro. Tumigil ako nung high school. Kailangan magtrabaho." "Gusto mo bang bumalik?" Napatawang mahina si Nardo, parang hindi sigurado kung biro iyon. "Sa edad do po? Walang edad ang taong gustong magsimula ulit." Napatingin si Nardo kay Mang Severino na nakaupo sa malapit habang inaayos ang ilang binhi. Tumugna ang matanda. "Mag-aral ka," sabi ni Mang Severino. "Kung may isang bagay akong natutunan, iyon ang mahirap dapat may alam, dahil kapag wala tayong alam, madaling agawin pati ang karapatan natin." Mula noon, nagsimulang tulungan ni Leandro si Nardo na mag-enroll sa isang agricultural training program sa bayan. Hindi siya ginawang mayaman, hindi siya binigyan ng biglaang buhay na parang panaginip, pero binigyan siya ng pagkakataong magkaroon ng direksyon. Si Patrolwoman Rowena Salceda naman ay formal na naging whistleblower. Hindi madali ang pinagdaanan niya. May ilang dating kasamahan ang umiwas sa kanya. May mga nagparinig na traidor daw siya sa uniforme. Ngunit nang makita niyang gumaan ang mukha ng kanyang amang si Mang Urbano, nalaman niyang tama ang ginawa niya. Isang gabi, habang pinapainom niya ng gamot ang ama, sinabi ni Mang Urbano, "Mas proud ako sa iyo ngayon kaysa nung una kang nagsuot ng uniforme." Napaluha si Rowena. "Kahit muntik ko nang mawala lahat?" "Anak, ang uniforme pwedeng hubarin. Ang konsensya, hindi." Kalaunan, nailipat si Rowena sa mas maayos na unit, sa ilalim ng opisyal na kilalang mahigpit sa integridad. Hindi na siya ang baguhang tahimik na sumusunod sa mali. Naging halimbawa siya ng taong nagkamali sa pananahimik, ngunit bumawi sa pamamagitan ng katotohanan. Si Tia Celestina naman, dahil sa kanyang notebook na naging mahalagang ebidensya, ay inalok ni Leandro na tumulong sa pagbuo ng maliit na kooperatiba. Noong una, tumanggi siya. "Aba, tindera lang ako ng suman. Anong alam ko sa kooperatiba?" Ngumiti si Maestra Ialana. "Alam niyo po kung sino ang gutom, sino ang gipit, sino ang nagsisinungaling, at sino ang marunong magbayad. Mas marami pa kayong alam kaysa sa ilang nakaupo sa opisina." Kaya pumayag si Tia Celestina. Sa maliit na kooperatiba, hindi na kailangan ng magsasaka na lumapit sa mapagsamantalang nagpapautang. May pondo silang pinag-aambagan para sa binhi, pataba at emergency. Hindi malaki, pero tunay. Hindi pangako ng politiko, kundi tulungan ng mga taong magkakilala. Si Maestra Ialana naman ay nagbukas ng community class tuwing Sabado. Itinuturo niya hindi lang pagbabasa at pagsusulat, kundi pag-unawa sa simpleng kontrata, karapatan sa lupa at kahalagahan ng dokumento. Si Katemyong ang naging tagapag-ingat ng mga lumang record ng baryo. Sa barberiya niya, may bagong kabinete na may kandado. Doon nakalagay ang kopya ng lumang mapa, listahan ng unang pamilya sa San Isidro Norte at mga dokumentong minsang muntik nang mawala. Lumipas sa mga buwan, ang kaso ni Brando, Rogelio, Dalmaso at Lito Jan ay umusad sa korte at administratibong tanggapan. Hindi naging madali. May postponement, may palusot, may mga panahong pagod na mga saksi. Ngunit hindi na sila nag-iisa. Kapag may hearing sa bayan, sabay-sabay silang sumasakay sa jeep. Si Tia Celestina may dalang pagkain. Si Maestra Ialana may hawak na folder. Si Nardo ang nagbibilang kung kumpleto ang lahat. Si Mang Severino, kahit mahina na ang tuhod, laging nakaupo sa unahan, tahimik ngulit matatag. Makalipas ang mahigit 1 taon, dumating ang mga unang malinaw na resulta. Tuluyang tinanggal sa serbisyo sina Dalmacio at Lito Jan at naharap sa kasong kriminal. Si Brando Carbajal ay naaresto matapos makitaan ng sapat na ebidensya ng coercion, falsification at pakikipagsabwatan sa iligal na pagkuha ng lupa. Si Rogelio Mavares naman ay hindi nakatakas sa pananagutan. Napilitang humarap ang kumpanya niya sa korte at kinansila ang mapanlinlang na resort project.
Ang lupaing muntik ng agawin ay nanatiling agricultural land, pag-aari ng mga magsasakang lehitimong may hawak nito. Nang marinig ni Mang Severino ang balita, hindi siya tumalon sa tuwa. Hindi rin siya sumigaw ng tagumpay. Umupo lamang siya sa ilalim ng punong mangga, tumingin sa libingan ni Bagwis at tahimik na umiyak. Hindi na iyon iyak ng pagkawasak, kundi iyak ng taong sa wakas ay nakahinga matapos ang mahabang pagkalubog. "Tay," sabi ni Leandro, "panalo po tayo." Pinunas ni Mang Severino ang luha. "Hindi lang tayo anak, panalo ang buong baryo." Ngulit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa papeles ng korte. Makikita ito sa bukid. Dahil wala na si Bagwis, hindi agad alam ni Mang Severino kung paano muling mag-aaro. May ilang magsasaka ang nag-alok ng tulong. Si Nardo, kahit abala sa training, umuuwi tuwing Sabado para tumulong. Ang kooperatiba ay nag-ipon upang makapaghiram ng maliit na hand tractor sa mga matatandang magsasaka. Noong unang araw na ginamit iyon sa lupa ni Mang Severino, tahimik siyang nakatayo sa gilid ng palayan. Hawak ang lumang lubid ni Bagwis na nakapulupot sa kanyang kamay. "Hindi ito kapalit niya," sabi ni Leandro. Tumanggo ang matanda. "Alam ko, walang papalit sa kanya, pero siguro hindi rin niya gugustuhing tumigil ang bukid." Unti-unting bumalik ang kulay ng palayan. Mula sa putik na minsang naging saksi sa pagturusa, tumubo ang bagong punla. Mula sa kanal na minsang hinarangan, dumaloy muli ang tubig para sa lahat. Mula sa baryong minsang nakayuko, may mga taong natutong tumingin ng diretsyo. Makalipas ang 2 taon, dumating ang unang malaking ani matapos ang lahat ng nangyari. Hindi pinakamalaking ani sa kasaysayan ng San Isidro Norte, pero iyon ang pinakamasayang ani para kay Mang Severino. Umaga pa lang, nagtipon na ang mga tao sa ilalim ng punong mangga. May nilutong pansit si Tia Celestina, may dalang kakanin ang mga nanay, may inihandang maikling programa si Maestra Eliana kasama ang mga bata, at si Katimyong ay nagsuot pa ng maayos na barong kahit mainit. Si Nardo, na ngayon ay nag-aaral na sa agriculture program, ang tumulong magpaliwanag sa mga magsasaka tungkol sa mas maayos na paraan ng pagtatanim. Si Rowena, nakasuot ng simpleng damit at hindi uniforme, dumating kasama si Mang Urbano na mas maayos na ang kalusugan. Si Mina at Olan ay bumisita rin, dala ang kopya ng final report na nagpapatunay na sarado na ang administratibong bahagi ng kaso. Sa gitna ng lahat, tumayo si Leandro sa tabi ng ama. Hindi na siya mukhang abogadong galing Maynila. Nakasuot siya ng simpleng polo, marumi ang sapatos sa putik at hawak ang isang maliit na supot ng bagong aning palay. "Tay," unti-unting bumalik ang kulay ng palayan. Mula sa putik na minsang naging saksi sa pagturusa, tumubo ang bagong punla. Mula sa kanal na minsang hinarangan, dumaloy muli ang tubig para sa lahat. Mula sa baryong minsang nakayuko, may mga taong natutong tumingin ng diretsyo. Makalipas ang 2 taon, dumating ang unang malaking ani matapos ang lahat ng nangyari. Hindi pinakamalaking ani sa kasaysayan ng San Isidro Norte, pero iyon ang pinakamasayang ani para kay Mang Severino. Umaga pa lang, nagtipon na ang mga tao sa ilalim ng punong mangga. May nilutong pansit si Tia Celestina, may dalang kakanin ang mga nanay, may inihandang maikling programa si Maestra Eliana kasama ang mga bata, at si Katimyong ay nagsuot pa ng maayos na barong kahit mainit. Si Nardo, na ngayon ay nag-aaral na sa agriculture program, ang tumulong magpaliwanag sa mga magsasaka tungkol sa mas maayos na paraan ng pagtatanim. Si Rowena, nakasuot ng simpleng damit at hindi uniforme, dumating kasama si Mang Urbano na mas maayos na ang kalusugan. Si Mina at Olan ay bumisita rin, dala ang kopya ng final report na nagpapatunay na sarado na ang administratibong bahagi ng kaso. Sa gitna ng lahat, tumayo si Leandro sa tabi ng ama. Hindi na siya mukhang abogadong galing Maynila. Nakasuot siya ng simpleng polo, marumi ang sapatos sa putik at hawak ang isang maliit na supot ng bagong aning palay. "Tay," sabi niya, "may gusto po akong sabihin sa inyo." Napatingin si Mang Severino.
Patawad po, hindi dahil hindi ako umuwi agad, kundi dahil naniwala akong sapat na ang pagtawag. Dapat tinignan ko kayo. Dapat tinanong ko hindi lang kung ayos kayo, kundi kung totoo ba yun. Tahimik ang paligid, kahit ang mga bata ay tumigil sa paglalaro. Dahan-dahang hinawakan ni Mang Severino ang balikat ng anak. Leandro, ang magulang, madalas nagsisinungaling kapag sinasabing ayos lang. Hindi dahil gusto naming lokohin ang anak namin, kundi dahil ayaw naming dagdagan ang bigat ninyo. Pero ngayon, nandito ka at iyon ang mahalaga. Hindi na po ako mawawala ng ganoon katagal. Hindi mo kailangang tanikuran ng trabaho mo. Marami kang tinutulungan, pero sana wag mong kalimutang may bukid kang inuuwian. Ngumiti si Leandro, may luha sa mata. Hindi na po. Pagkatapos ng munting salusalo, naglakad si Mang Severino papunta sa gilid ng palayan. Kasama niya si Leandro. Ang hangin ay amoy bagong ani. Ang araw ay hindi masyadong mainit. Sa ilalim ng punong mangga, tahimik ang libingan ni Bagwis. Ngunit hindi na ito mukhang simbolo ng pagkatalo. Naging paalala ito ng simula ng katapangan. Hinaplos ni Mang Severino ang mga uhay ng palay. Dahan-dahan, mainat, parang hinahaplos niya ang ulo ng matagal ng kaibigan. Anak, sabi niya kay Leandro, hindi man naibalik si Bagwis, naibalik naman ang dangal ng baryo natin. Tumingin si Leandro sa paligid. Nakita niya si Tia Celestina na pinagagalitan si Nardo dahil sobra ang kain ng pansit. Nakita niya si Maestra Eliana na tinuturuan ng mga bata kung paano basahin ang nakasulat sa sako ng binhi. Nakita niya si Rowena na kausap ang ilang kabataang nangangarap ding maging pulis. Sinasabing ang tunay na tapang ay hindi pananakot, kundi pagprotekta. Nakita niya si Katimyong na ipinapakita sa mga magsasaka ang bagong kabinete ng record. At nakita niya ang ama, hindi na lubusang wasak, kundi pagod man ay payapa. Sa huling bahagi ng araw, nagsabit sila ng maliit na kahoy na karatula sa ilalim ng punong mangga. Hindi iyon marangya, hindi gawa sa mamahaling materyales, pero bawat letra ay isinulat mismo ni Mang Severino. Sa lupang ito, muling tumindig ang San Isidro Norte. Habang lumulubog ang araw, umupo si Mang Severino sa tabi ng anak. Wala na ang dating takot sa baryo, hindi na perpekto ang buhay. May utang pa ring babayaran, may aning aasikasuhin, may kasong patuloy na babantayan sa korte, pero malinaw na ang wakas ng dating paghahari ng pang-aapi. Ang presinto ay may bagong hepe, ang munisipyo ay binabantayan na ng mamamayan, ang mga magsasaka ay may kooperatiba, dokumento at boses. At si Mang Severino, ang matandang minsang inakalang madaling durugin, ay naging alaala ng katapangan na ipinasa sa buong baryo. Sa katahimikan ng dapit hapon, napatingin siya sa langit at ngumiti ng bahagya. Marieta, bulong niya, nakalaban tayo. Umihip ang hangin sa palayan, gumalaw ang mga uhay na parang sabay-sabay na yumuyuko, hindi sa takot, kundi sa pasasalamat.